Pagkasambahay, nagnakaw, qualified theft, makukulong. Pag si amo, nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang benepisyo, pagbabayarin lang. Agad ang sahod niya 9,000, hanggang ngayon po 10,000 na po. No, it doesn't matter. Kahit na 100,000 ang isahod ko sa kanila, again, nasa batas natin, kailangan may benefits na SSSPL Pag-ibig ang lahat ng magagawa, regardless kung magkano sweldo na pag-usapan ninyo. Your Honor, yung kulang, kung ano po yung kulang namin, nasa dole na po yung aming may No, pakisagot lang, bakit hindi mo kinunan ng SSSPL Pag-ibig si Patrick na inamin mong empleyado mo na kinonfirm niya, yes, totoo, empleyado ako. So bakit hindi mo kinunan ng benepisyo na nasa batas natin yun? Pakisagot lang. Lawyer, bulungan mo pa na maayos, kulang pa yung bulong mo. Bulungan mo, kulang-bulong mo sa kanya. Hindi, pakisagot lang. So nag-violate ka ng batas by not giving Patrick the benefits na sinasabi sa batas natin, nakasal sa batas natin ng SSSPL Pag-ibig, meron kang violation. Lumapag ka sa batas natin, sa labor law natin. Your Honor, yung kung ano man po yung pagkukulang namin, sasagutin naman po namin kasi may kaso naman na sa dole. So ibig sabihin, inaamin mo na lumapag ka sa batas, sa labor law natin. At meron ng kaso sa dole. Ano yung sabihin may kaso sa dole? Nagdemanda sila sa'yo? Nagreklamo sa dole? Yung kakulangan po namin sa... Hindi, nagreklamo sila sa dole? Tatawagan ko nito ulit dahil kapag nagsinungaling ka ulit, pakukulong na kita, hindi na sa baba kundi sa city jail na. Sa maniwala ka sa hindi. May notice Kasama yung mister mo. May notice of conference na po kami sa dole. No, no. Yung, di ba nag-violate ka? Opo. Okay. So dahil dyan sa violation na yan, ano yung natanggap mo mula sa dole? Ikaw ba ay pinuntahan ng dole? O nagreklamo pa sila sa dole, kaya nakatanggap ka ng notice sa dole? Hindi, siya po dapat magsagot. Tulfo, how long will your questioning still? Naman po. Sir, Your Honor. Can you answer that? Can you answer that? You're being assisted by your lawyer, pwedeng pakisagot na. Nakikinig naman dito ang Department of Labor. Dito ko ito po, si Director Satumba. Ako na magtanong sa labor. Ma'am Satumba, Director, meron po siyang natanggap na notice for violation ata from labor. Ano nag-trigger po noon? Bakit po siya nakatanggap? Okay, thank you po, Mr. Chair, Your Honor. Nung malaman po namin yung kwento ni Ma'am Erdy, nag-moto proprio po na inspection ang Dolly Mimaropa, ang field office namin ng August 11, at pinag-submit po ng mga proof of compliance yung ating mga employers, no, kasi base sa findings ay yun nga po, wala silang records do sa tindahan, hindi nagbibigay ng SSS Pag-ibig at PhilHealth sa worker, 30th month pay, lahat po ng mga benefits, no. At yung nakaschedule po ito, Your Honor, ng dalawang mandatory conference bago mag-issue ng compliance order ang Dole. September 12 po, hindi sila sumipot, wala pong, at September 19 po, ang pangalawang conference. Pagkatapos ng dalawang conference na yun po ay magka-issue. Okay, so in short, lahat ng empleyado nila ay walang benefits at sinadya nila na hindi bigyan ng benefits. Nalaman nyo na lamang na wala palang benefits ay dahil nung nagkaroon ng hearing. Okay. So far, ano po lumito sa inyong investigasyon? Pero sir, ito lang yung mga nandun sa tindahan nila nung time na yun. Kasi right. Sila, baka po yung iba ay wala na nung time na yun. Pero hahabulin pa rin po natin yung mga hiling nila. So anong violation? Dahil sa violation nila, anong kaparusahan ang ipapataw after na makomplete yung investigation nyo and nakita nyo na guilty siya? Iko-compute po namin, sir, kung magkano yung dapat na sweldo ng mga tao na nandun sa tindahan. At yun po ay kailangan nyo bayaran. And then, anong parusa? Well, Anong parusa? Anong parusa? See? Stop. Ito, Mr. Chair, ang sinasabi ko eh. Ito eh. Stupid law. Qualified, sandali lang po. Sorry. I mean, hindi patas ang batas. Pagkasambahay, nagnakaw, qualified theft, makukulong. Pag si amo, nagnakaw, hindi nagbigay ng tamang sweldo, hindi nagbigay ng tamang benepisyo, pagbabayarin lang, absuelto na. Salma. Di ba? Ito yun eh. Ilang kasambahay na ang nakulong dahil nagnakaw ng toothpaste, nagnakaw ng cellphone daw, kung ano na bang pagnanakaw, na pinagbintang sa kanya ng kanyang amo, kulong qualified theft. Pero si amo, nakaw ng sweldo sa mga empleyado at mga benepisyo, at kapag nalaman ng dole, walang parusa kundi pagbabayarin lang. Walang kulong. Mapapamura lang tayo rito. This is a big injustice to the poor. See? Kaya tatanungin kita, anong parusa, Direktor?
So, Gusto ko kulong. Kasi kung hindi, then it's about time baguhin natin batas natin, Mr. Chair. We have to come up with legislation na dapat lahat ng amo na nagnanakaw sa kanilang mga empleyado talagang makulong. And meron akong bill na qualified theft. Director, Wage theft. Laban sa mga... cite other provisions of the Labor Code of the Philippines, or if you're not in a position, just say so. so yung violations naman po pagdating sa batas kasambahay, administrative fine. No, ibig sabihin, yung mga amo, alisin natin sa kasambahay. Kahit na sino. Kapag yung amo nagnakaw sa kanyang tauhan, meron pa pagkakakulong? Kaya Mr. Chair, meron akong bill na pinasa ko na yung wage theft na para ito mga walang hiyang amo makatikim ng kulong. Kasi napakadali sila magpakulong ng kanyang kasambahay at mga tauhan kapag nagnakaw ng kung anumang bagay na binibintang nila. Samantalang pag sila nagnakaw ng sweldo at benepisyo sa kanilang mga tao, hindi sila kukulong, pagbabayaran lang dole. Isoli mo lang yung perang hindi mo, isoli mo lang yung perang ninakaw mo. Yung sweldo ninakaw mo pakisoli, yung benepisyo ninakaw pakisoli, walang pagkakakulong. Hindi patas ang batas. No. Mr. Estrada, would you like to interject? You're the author of the Kasambahay Law. With the permission of Senator Tulfo, we are here to investigate this maltreatment of this kasambahay named Aling LV in aid of legislation. Yes, I am the main author of Batas Kasambahay, and I am open to revise or to amend or to improve this kasambahay bill. That is why I am thankful to the chairman of the Committee on Justice that he has conducted several hearings with regard to this to the maltreatment of Manang LV. And as what you said, Senator Tulfo, you are one with me in improving this Batas Kasambahay bill. That is why I, as the principal author of Kasambahay bill, admits that there are some loopholes in this bill. That is why I'm open to amending or revising this particular bill. Thank you, Mr. Chair. Not only dun sa mga kasambahay, maging sa mga trabahador. With that, trabahador sa factory, trabahador sa security guard, factory worker, ganun eh. Sama na rin natin, Senator Tulfo, yung mga construction worker. Construction worker. Pag Sabado, walang sweldo yung iba. Yes, pag nanakaw Bawal yun. na, pati face mask. Hindi lang bawal po na kasambahay. sinisingil. Hindi, ibahin natin kasi hindi sila kasama sa bahay. So, that's a separate bill. Yeah, I know. What I'm trying to say in general, Senator Estrada, hindi lang yung sa kasambahay law, kundi maging sa lahat ng batas, labor code natin, dapat yun yung babaguhin. Yun yung siguro babaguhin natin dahil maging yung sa mga factory worker, maging sa mga security agents, security guard, maging yung sa mga nagtatrabaho sa kahera, sa tindahan. Ninanakawan po, even while we speak, libo-libo pong mga manggagawa na ninanakawan po araw-araw ng kanilang mga amo. And yet, kapag na-discover later on ng dole na ninanakawan yung kanilang mga magagawa, yung dole, inspection, and then pag nakita na guilty, pagbabayarin lang, sabihin, isuli mo lang ninanakaw mo sa iyong mga empleyado, and then tapos na. Pero pag yung si worker, alam mo si security guard, nagnakaw sa amo, kulong agad sa kasong qualified theft. Yun yung pinapoint out ko. Okay. Anyway, Mr. Chair, meron akong bill na pinapasa ngayon, yung wage theft, na ito mga katulad ni Mr. and Mrs. Ruiz, makukulong kayo dahil sa pagnanakaw ninyo sa mga sweldo ng inyong mga pobreng kasambahay, kasama sa bahay, o ng iyong mga worker sa tindahan na turo ng abogado mo. Okay? Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Salamat. Senator Tulfo. Before I recognize Senator Estrada, tanungin ko itong mga PNP natin, si Colonel Danao or si IDG. Meron ba hong mga nababalitaan kayong bagong pagtatangka sa mga buhay ng ating mga testigong naririto? And then update this committee concerning the slug, yung tingga na pinag-usapan ng huling hearing, kung nakita na ba o ano na yung huling balita doon sa forensics. Who will speak first, Colonel Danao? You recognize. Ang layo pa ng pinanggalingan nyo, hindi pwede pagsalitain dito. Colonel Danao. Yes, sir, Honorable Chair, and distinguished members of this committee, magandang umaga po. So, as to the slug, sir, na sinasabi natin, na-process nga, sir, ng ating forensic group, so wala po siya ngayon. Till now, sir, hindi pa rin makita yung slug, sir, na lumabas po dito sa baril. Pero talking of yung kaso ni alias Dodong, yung Yes, sir. binaril. Yes, So, revolver, hindi pa nakikita yung slug. Yes, sir. Tinalikan niyo yung scene of the crime. Yes, sir, nabalikan naman, So, sir. negative. Yes, sir. Negative. So, yung pangalawang tanong ko, una pa ngayon, meron bang mga panibagong pagtangka sa kanila o meron bang pananakot na ginagawa ngayon sa balita ng kapulisan natin? Sa ngayon, sir, is, wala po tayong nare-receive, sir, na pananakot. Yun lang, sir, yung nakakuha natin kay Dodong, sir, nung before is September 8 yan. Yung may tumawag po kasi sa akin na kaibigan natin sa media na may mga individuals daw na umiikot sa bahay ng kanyang employer ngayon, sir, si... Naman ninyo, di ba?
Para pag dumating yung time, pagkasitahan, di madali may kumpara kung talagang signature niya o hindi. Kasi madali magsalita, madali magsabi na pinabali mo siya ng ganito, pinabali mo siya ng gano'n. Paano kayo maniniwala? Kung yun ay gawa-gawa nyo lang, kung yun ay kinalga niya. Because, Mrs. Ruiz, ang dami ko na experience sa more than 20 years ko sa programa, mapang-aping among tulad mo, na kinakarga yung mga binabali. Dinadagdag na lang. Kung yan, nagbalit 4 na beses, gagawin nila 8 beses, isisingit kung ano isisingit. Sabihin ng trabahador, hindi ko po pinali yan, sir. Kasi nga, hindi kayo uso nagpapapirma. Dapat tuwing bali, may pirma. Mas maganda pa nga, may cellphone ka naman, cellphonean mo habang pumipirma para hindi niya ma-deny. Guess nyo? O, paano pa niya ma-deny? Nakapirma siya, tapos naka-smile pa habang pumipirma. Pinipicture niya, tapos pinipirma niya yung binali niya. Ganun dapat ang ginagawa niyo para maniniwala kami. Sa ngayon, pwede mo sabihin sinungaling ka. Na, mabalik tayo kay Mr. Ruiz. Mr. Ruiz, ang dami mong kasinungalingan. Mabalik ulit ako dun sa sinabi ko, Mr. Chair, nag-second demotion na si Senator Jinggoy. I want this gentleman to be cited in contempt. Gusto kong makulong din to. Na-cite in contempt na si Mrs. ngayon naman si Mr. We will make a ruling appropriately in natin, Senator Estrada. Is the gentleman done with this questioning so we can proceed? Mr. with Chair. Other resource persons. Okay na, Mr. Chair. Okay. Mr. Chair. Major Nakar, ito yung directive ng po kanina about the ban, the LTO. Do you have anything to Yes, update Your this committee? Yes, Your Honor, Mr. Chair. As per LTO, the white van is owned by Franklin Ruiz Garcia. Franklin Garcia Ruiz. So it's As per on- LTO, Your Honor. So sa Pag-aari nila Ma'am Franz Ruiz. kayo po daw, kayo lang, katatawag lang sa LTO ni Major Nakar, yung daw ban ay pag-aari ninyo. Yung pinag-uusapan dito kanina. At ano ba tinawagan nyo? LTO Central Office o LTO Mindoro Occidental? LTO San Jose Occidental Mindoro. At So- same time, Your Honor, Mr. Chair, pati yung LTO, ako sa Puret. Same. Pag-aari nyo daw yung pinag-uusapan kaninang ban na dinanggit yung body number kanina at yung although hindi pa proven kung yun nga yung umiikot-ikot. Ang tanong ng committee nga, may ban kayo? Yes, Mr. Chair. Kailan daw ko po nangyari, Mr. Chair? Hindi, ito hindi. Ang ano ngayon, pinatutunayan na sa inyo nakarehistro. Opo, sa akin Yung nga ban. po. So may ban Opo. kayo, nag-ano kayo for hire. Hindi po. Ano tong ban na to? Personal na gamit Yes nyo? po, Your Honor. Ayun, ito ba yung ban na lumabas sa litrato kanina? Yes po, Your Honor. Yung katabi ni ano, Yes habang po. nagtatapon ng basura? Opo, yes, Your Honor. Ayun, so yun yung ban. Nakita mo yun na pau-pau, yung ban na sa litrato kanina? Yes po, Your Honor. Yung ba yung sinasabi ng nanay mo na umiikot-ikot? O hindi ka nakakita? Hindi po ako nakakita. Yung nanay mo? Opo. So, maihahalin tulad ba natin doon sa larawan kanina? Maaari po. So ngayon, inaamin nyo, Mrs. Ruiz, na meron kayong ban. Yes po, Mr. Chair. So, pwede ba natin sabihin dito na nagutos kayo na yung ban ay umikot-ikot, umali-aligid sa bahay ni Pau Pau? Hindi po, Your Honor. Wala Hindi po niya ba kami yun? inutusan. Wala po. Kulay puti yung ban. Hindi nga po namin kilala yan, Your Honor, kung saan nakatira yan eh. Ito si Pau Pau, hindi ka raw kilala kung sa kanina, wala kang anino, hindi ka ngayon alam kung saan ka nakatira. So, we leave it at that. Alam ba nilang bahay mo? Nung nag-apply ka, siyempre, dito ako nakatira. Opo, tinanong po nila yun nung bago po ako magpasok sa kanila. Saan barangay ka? Sabi ko po sa kanila, nakatira po ako dyan sa kabilang ilog lang po sa Sitio Aroma. Ganun kalayo sa tinitirahan ni na Mrs. Garcia? Ilog lang po ang pagitan. Aroma na po. Iikot lang, isang Opo, kilometro. sa tulay lang po. Isang kilometro. Maraming salamat, Major Nakar. If you can retrieve a copy of the Committee Secretary, a copy of the ORCR of the ban, said ban under the name of Mrs. Ruiz, that will form part of the records of this committee. Maraming salamat, Major Nakar. So, we now go to the other resource persons here present. Darating pa ba si Senator Estrada? Bababa na. We now go to the, hintayin natin siya. What's the pleasure of Senator Tulfo? Din kasi sana kung meron pa akong mga ibang atin na mga Sige, habang bababa siya, sa NBI lang siguro. Yung So, i-lay down lang natin ito. Council, you are aware of, as well as Commission on Human Rights is here. Attorney Canapi, you're aware that in our jurisdiction, as well as in other jurisdictions as well, the results of a lie detector test or a polygraph test, while not conclusive, as held in Philippine Savings Bank versus HLT, is the recent Supreme Court decision, June 15, 2020, in GR 202-0049, then by Justice Reyes, and I quote a portion. While the court held that the results of a polygraph test cannot be offered in evidence to prove the guilt or innocence of an accused in a crime, it does not mean that it has no weight at all. Unlike in criminal cases where the prosecution is required to establish proof beyond reasonable doubt, the burden of proof needed in labor cases, marami tayong tabli sa labor cases, is merely substantial evidence. Section 5, Rule 133 of the Rules of Court defines substantial evidence as that amount, quote-unquote,
of relevant evidence which a reasonable mind might accept as adequate to justify a conclusion, unquote. Thus, the results of a polygraph test may be used in conjunction with other corroborative evidence to prove an allegation made by a party to a case. In this case, hindi ko na siguro dapat ikaw dyan. Ibig sabihin po nito, bagamat hindi kagad determinative ang resulta ng polygraph test, ito po ay nakakatulong sa pag-determine kung nagsasabi talaga ng totoo o hindi. At kailangan din, makakatulong din po ito sa mga administrative cases, labor cases, etc. etc. Sa ngayon po sa Supreme Court ng ating bansa. While not admissible, it is important to understand that polygraph results are not admissible as evidence in most courts of law as they are sometimes considered unreliable. But someone's honesty or credibility can be determined by other investigative techniques, and that include a lie detector test. Noong nakaraang hearing, pumayag po sa motion ni Senator Estrada at Senator Tulfo at pinayagan po ng committee ito na magtawagin ng NBI, at nagpapasalamat tayo, nandito sila, ang Chief ng Polygraph Division, ang Assistant Director ng NBI, na mag-conduct ng polygraph examination. At voluntarily, sa tulong ng abogado rin, pumayag ang Ruiz Copol na sila ay hindi kayo pinilit na pumayag mag-undergo ng polygraph test. Ganun din si Mark Toroma, si John Patrick Sambahon ay sumailalim sa polygraph examination. For the record, pagkatapos po ng hearing, inabot po ng alas 6 na ng gabi natapos yung polygraph test. At sa parte naman po ni Mrs. Ruiz, ito po ay ginawa kinabukasan dahil ang payo ng doktor ay wag muna dahil tumaas ang kanyang presyon. At kayo po ay pinainom muna ng gamot, Mrs. Ruiz, tama po ba? At kinabukasan pa kayo sumailalim sa lie detector test, kasama po ang inyong asawa. Bago mo magtanong yung mga kasama ko, gusto ko lang i-establish ito. Sino po si Director Papa? Yes, nakita, doktor din po kayo. Si Eddie Vitero, polygraph examiner, at si John Ferran. Kayo po ang nag-conduct ng polygraph examination. Pwede po, sino po ang pinaka-senior sa inyo? Mr. Ferran, kayo po ba ay kwalipikado sa field of polygraphy? At gano'ng katagal na kayo nagiging polygraph examiner sa NBI? I was almost 9 years in being polygraph examiner, Your Honor. Pertinent provision of the lie detector result. This is polygraph report 2023-046-C, signed by John Greg Ferran, polygraph examiner, and reviewed and approved by Mr. Basilio, and approved by Assistant Director Romel Papa. Ang nakalagay po dito, and then before that, yung pong abogado nyo nandun nung first attempt ng polygraph. Wala po, Your Honor. Hindi, nakadalawang attempt yun eh. Hindi ba yung una, yung masamang pakaramdam mo kinabukasan? Wala. Yung una, wala rin? Wala po. So, tatanungin ko ngayon, ang NBI, ano pong ibig sabihin ng indicative of deceptions? Who can answer this? How do you explain this in layman's language? So yung ibig sabihin po, Your Sa Honor, Tagalog, ang ibig pong sabihin, nagsisinungaling po yung subject nung ibigay po yung mga tanong na nabanggit po sa report. Ano ba yung tanong? Kung ikaw na magbasa? O So dito po, Your Honor, sa polygraph test ni Franilyn Ruiz, yung mga tinanong po sa kanya na nagsisinungaling siya ay ito po. Totoo bang lahat ang mga akusasyon o paratang laban sa iyo ni Ate Elvie Vergara? Ang sagot po niya ay hindi po, pero meron po siya ditong deceptive reaction. yung pangalawa, ikaw ba yung, mismo? mabalik ko lang sa tanong ni Senator, if I, with the permission of the Chair, mabalik ko lang sa tanong ni Senator Francis. Ano ibig sabihin nung indicative of deception? Ano naging reaction niya nung tinanong mo siya? Nagkaroon po, sa polygraph tracing segment po kasi, Your Honor, meron po silang 4 na klase ng tracing segment. Isa po yung average tracing segment, yung sunod po ay reaction tracing, pangatlo po ay relief tracing, at saka yung pang-apat po ay distortion tracing. Pagka po ang subject ay nagsasabi ng totoo, usually po makikita doon ang tinatawag na average tracing. Average Yes po. tracing. Yes po, ang ibig po Alright. sabihin nito, ito po yung kanyang normal na tracing segment. Na kung saan- Nagre-reflect ba yan sa ano niya? Yes po, sa equipment? chart paper. Yes po. Alright. So pagka nagsisinungaling po yung subject, lumalabas po dito yung tinatawag na reaction tracing. Sa layman terms po, reaction tracing po. Yung sa layman terms po, ito po yung nagde-deviate po yung tracing segment from yung average tracing po, nagde-deviate po kung anong classic pattern po yung lumalabas. Nababago po yung sinasabi kong average tracing po yung normal, nababago po yan. At the time na ibinigay yung tinatawag na relevant question. So, pag nagsinungaling, kuha ka agad.
Yes po. O ito, nagtanong ako kanina kung nandun yung abogado ng first night eh. Eh sabi niyo, wala. Ito sinasabi ni Atty. Mortel, nandun ka raw, Atty. Arugay. Nung magpapirma po, patapos na po, magpipirma ako ng Hindi, nandun ba yung abogado nung unang gabi na sumama yung pakiramdam mo, ipopolygraph ka sana, tumaas lang yung BP, kaya hindi natuloy? Your Honor, I was accompanying Mr. Ruiz Oh, and the tinanong other ka? two persons who were inside the Badilla. So you were there? Oo, She was sina- downstairs, Your Honor. No, Kasi but you were present in the premises. I was present during the conduct of... First attempt. at that time, can I relate Hindi, the sequences, yung Your unang Honor? makatapos ng hearing, di ba? I was nag-polygraph? here from 1 p.m. until 6 p.m., Your Honor, during the conduct of polygraph examination for Mr. Ruiz as well as the two other witnesses. Ito nga, But kaya- After that, Your Honor, we went down to Oo, see my hindi natuloy client. kay Mrs. Ruiz kasi nga, High blood. high blood. Yes, Your Honor. Oo, so nandun, may counsel doon, di lang natuloy. Kaya kung talagang mali, di ipopolygraph natin to si committee secretary na. Ito na yung nalilin lang tayo, naliliis. So, We were together all the time, Your Oh, Honor. Me and nandun ka? Atty. Mortel. What about the second attempt dito sa pag-polygraph test kay Mrs. Franz? Were you there? Were you present? At the time that I arrived, Your Honor, they were already inside the room downstairs, Your Honor, and there was already machine that was attached to my client. Did you enter the room? At that time, Your Honor, I entered the room for purposes of counseling her with respect to the You were document there. that the NBI was asking her to sign. You were After here. that, Your Honor, I was- si abogado mo pala. Ito naman si... Hanggang ngayon pa ba? Hanggang ngayon, Abogado. hanggang ngayon pa ba? Sisunungaling ka pa rin? Ha? May I clarify, Your Honor? Mrs. Franz, tanongin ko lang si Mrs. Franz. Sinasabi mo dito sa committee to, wala kang abogado. Nung kinundak yung polygraph test sa iyo, pala nandun si attorney. Your Honor, Mr. Chair, nung pagsimula po namin wala si attorney, napapirma lang po siya, Your Honor, and Mr. Chair, saglit lang po siyang oras, umalis din po agad. Ay, hindi ka na kasalanan na umalis yung abogado mo. Basta nandun yung abogado mo. He was the one Nakita niya nakita niya na alam niya na mayroong polygraph undergoing examination. polygraph test. Oh. Hanggang ngayon, sinungaling ka pa rin. She's nodding her head. So, Senator Estrada, you can proceed with Alright. the questioning. Okay, sa NBI, okay. Nung kinunan mo ng who conducted the polygraph tests dito sa mag-asawa? Yung sa babae po, Your Honor, si Director Sa babae? ng Sa lalaki? ako po yun. Alright. Nung kinunan mo ng polygraph test ito si Mr. Ruiz, pwede mo nga ilarawan yung kanyang disposition? Kalmado ba siya? Ninenervyos ba siya? So, nung kinunan po, Your Honor, ng polygraph examination si Mr. Ruiz, kalmado naman po siya, tsaka cooperative po. Cooperative? Yes. Okay. Ikaw naman, Mr. Ferran? Yes, you, Your you Honor. conducted the polygraph test to Mrs. Franz. Am I right? Yes, Your Honor. Kumusta naman yung disposition niya? Ninenervyos ba? Kalmado ba? O stress siya? O whatever? Nung una po kasi, Your Honor, is hesitant po siya kasi nga yung counsel niya at that time is may inasikasa po mga documents. So sinasabi niya na kung okay lang daw na antayin niya yung counsel niya at the time. Pero Ano? sinabi niya po, Your Honor, na antayin niya daw muna po yung counsel niya at the time. Did you wait for the lawyer? Si Atty. Mortel lang po nag-confirm na sumasangayon naman po yung counsel nila na i-undergo po ng polygraph examination si Miss Franz. But Mrs. Franz. did the lawyer witness the conduct of the polygraph test? Yes, Your Honor. Kasi alam po niya Was naman there? na Itong si Atty. Rugay was there? Present there? na-propose ni Atty. Mortel. At the same time, nagsabi lang sana may asikason po mga document. Pero nag-confirm naman sana okay lang naman po na i-undergo po namin ng polygraph examination that time po, Your Honor. No, was he physically present? Yes, Your Honor. During? During after examination, no po, Your Honor. But ang sabi ni Atty. Rugay, pumasok doon siya sa kwarto. Opo, Your Honor, pumasok po siya. Pero, Did you see him enter the room? yes, Your Honor. What did he do? Did you witness it? May pinasay na lang po sa Your Honor ng mga documents kay Miss And then he Franz. left? And he left po, Your Honor. So without witnessing it? Yes, Your Honor. But before I conduct examination, Your Honor, nagpapirma po kami ng consent or pahintulot po kay Miss Franz na pahintulot po para i-undergo po siya ng polygraph examination that time po. Okay. So ibig sabihin dito sa resulta mo, Franelin Ruiz polygrams indicated to the examiner that responses indicative of deceptions occurred at the following relevant questions, etc., etc. Napaliwanag mo sa amin kay Senator Tolentino ano ibig sabihin yung ng indicative of deception. So ibig mo bang sabihin nagsisinungaling si Ginong Franz? Yes, Your Honor. Mr. Viterbo, ikaw nag-ano kay Mr. Ruiz. Yes, Your Honor. So ibig sabihin nagsisinungaling sila. Si Mr. Ruiz. Yes po. Paano nyo yung talaga nasisiguro na talaga nagsisinungaling? During the actual examination kasi, Your Honor, we conducted 3 series of the polygraph examination upon the subject. As yun po kasi procedures paggamit ng computerized polygraph system, dapat po 3 series. So, after po ng 3 series na yon, tinignan po namin results, consistent po yung kanyang reaction dun sa tanong na ibinigay ko sa kanyang during the actual test. Consistent denial. Yes po, consistent po na nagsisinungaling siya dun sa... Consistent nagsisinungaling. Yes. Pero ang sagot ni
Pablo, ang tanong mo, nakita mo ba o nakaharap ka ba nung nasaktan o minaltrato ni Franz si LV mula nang siya ay namasukan ng trabaho sa inyo noong August 11, 2019? Ang sagot niya, hindi po. Second question, yung bang tinatago, pinagtatakpan ng ginawang pananakit o pagmamaltrato ni Franz kay LV? Ang sagot niya, hindi po. So, paano mo nalaman na nagsisinungaling? Result na record po ng computerized polygraph system po natin. Di ba? Minsan tumataas yata yung blood, yung presyon. Is that an indication na nagsisinungaling? Hindi naman. Hindi po. At the time po kasi, Your Honor, na nakita namin, tumataas po yung BP niya, hindi po namin tutuloy yung polygraph examination. Dahil hindi po siya suited for Okay, the actual test. kasi layman lang kami, hindi namin alam, we are not familiar with this lie detector test or this polygraph test. What are the indications para malaman, for us to know that the subject is lying? Aside from what you said, ano pa bang indications meron that are present? So, nakadepende po kasi kami, Your Honor, doon po sa nire-record po ng instrumento. Kung ano po yung lumalabas po sa instrumento, doon po kami nagbibigay po ng conclusion. You want to add, Mr. Ferran? Sige. Assistant Director? Dr. To make it simple, ang beauty ng polygraph is there are certain things that we cannot control. Physiologic ang term, pero sa Tagalog, heart rate, breathing, blood pressure. Ito yung mga bagay na hindi natin kayang i-control. Yeah, will it reflect in the machine? Yes, machine ayun yung sinasabi niya. Ayun, kasi masyadong malalim yung mga terms mo, hindi namin naintindihan eh. Yung series, sinasabi niya, nagtatanong tayo ng mga tanong na alam natin na tama. Anong pangalan mo? Anong birthday mo? So nakikita yung, natitrace, nakikita yung malalaman tracing. kung ninenervyos ka? Yes. Ayun. However, pag gusto mong magsinungaling o pag nagsisinungaling ka, hindi mo makokontrol ang cardiac rate mo, ang breathing, Correct. ang respiration. So, yun ang beauty ng machine. Yun ang pinupunto ko. To simplify it, masyadong kumbaga matatay. sa law, masyadong Latin ang sinasabi mo, hindi namin maintindihan. Sige, i-simplify mo, So, Dr. kaya paulit-ulit itong tinatanong. Binanggit nila kanina, 3 series. Tinitingnan natin yung consistency, yung bang tracing ng heart rate mo, respiration, cardiac rate, blood pressure, consistent. Titingnan doon, nakikita kung ano yung parte na nagkakaspike. So pag nagkakaspike, chances of lying is higher. Okay. In their case, siguro these two gentlemen may answer kasi sila nag-contact nung examen. In their case, nag-spike ba yung kanilang heart rate, blood pressure? Yes, Your Honor. Sino sa kanila? Both of them? Both of them po. Nag-spike yung heart rate? So that is an indication na nagsisinungaling sila. Is that the only indication? Before you answer, siguro, na-interest again of fairness, nakikinig ang human rights. Ano yung possible impact ng anxiety, high blood pressure, stress, kung mag-undergo ka ng polygraph? Mag-spike ba o normal lang? Kasi may doktor naman kasama dito, di ba? Meron bang magiging influence yung mataas ang BP mo? Kaysa kung normal ka lang, relax ka, kung mataas ang pressure, blood pressure mo, baka lumabas ka sinungaling. Meron ba ganun yan? Sir, that's precisely the reason why we get baseline vital signs bago natin i-test. And that was the reason why in the initial test, there was no test done because mataas ang BP niya. But I totally agree with you na high blood pressure, anxiety can cause it. So that's the reason why at the start, meron tayong mga standard questions. So pinahinga muna siya? Pinagpahinga siya. Pinatulog muna siya nung gabi, kinabukasan nung siya? time na yun, sir, yes. So nung pinipi siya, okay na yung BP niya? I would presume. I wasn't there, Your Honor, sorry. So the following day, Your Honor, nung bago namin in-examine si Ms. Ruiz, pinabiti po muna namin. The same yung result po is normal. Normal? Yes po. Okay, doktor na ang Senado yun? Yes po. So normal siya, kaya tinuloy niyo yung polygraph? Yung BP niya po that time is 120 over 71 po. So okay yun? BP ng teenager yun. Diba? Sorry lang siya. So that can result into the accuracy of the test. So, ang tinatanong lagi pag may polygraph, yung mga countermeasures. Paano magiging are there countermeasures to detect any false results or meron bang ginawang ganon? Counter the allegations made against them from your personal perspective. Naging patas ba ang komite? Maybe we can ask first the spouses before yes, counsel reacts. we can ask. Siguro kahit isa na lang magsalita sa kanila. Si Ginang Franz. Ginang Franz. Naging patas ba? Ang komite sa pagdinig ng kasong ito. Kayo po ba ay pinagmalabisan ng komite? Kahit po minsan tumataas po ang boses dito ng ilang mga senador, kayo po ba ay nakaranas ng pagmamalabis?
buhat sa Committee on Justice and Human Rights. Kayo po ba hindi tinrato ng maayos sa inyong pangkasalukuyang detention at sa pagharap sa committee ito? Kayo po ba ay binawasan ng karapatan habang naririto? Gusto namin marinig. Siguro hindi mo na kailangan tanungin yung abogado mo. Dapat alam mo kung patas ba ito o hindi ba naging patas itong pandinig para sa inyong mag-asawa. Ako po ay nagpapasalamat, Mr. Chair and Your Honor, sa pagkakataon namin magsalita na bagamat po iba ang aking opinion sa mga opinion nila at minsan nakapagtaas ng boses ang mga Kaya siguro kami nagtataas ng boses dahil nagsisinungaling ka. Wala naman kami karapatan magtaas ng boses kung talaga mga totoo ang mga sinasabi mo. Nagtataas kami ng boses dahil nagsisinungaling kayo. Nakita mo na ba yung tsura niya? Lahat ng testigo, tinuturo ikaw. Ikaw at wala nang iba, kundi ikaw. Ilan testigo ito mga nandito ngayon? 5? 6? 7? 7 testigo nagsasabang ikaw mismo nagmaltrato dito kay Manang LV. Paano hindi tataas ang boses namin? Paano yung kasinungalingan na sinasabi mo? At meron pa tayong polygraph test na nagsasabi nagsisinungaling ka. Oh. Ilan yan? 7. Ikaw, sino testigo mo? Meron ka ba president rito? Na testigo? Na magko-corroborate sa'yo sa mga sinasabi mo? Nasasangayon sa mga sinasabi mo? Meron ka ba dinala? Kung meron ka dinala, di sana pinakinggan namin. Oh. Itong mga ito, naglabasa na lang ito dahil naawa kay Aling LV. Hindi naman namin sila inimbite. Nagkusang loob sila pumunta rito para magtestigo sa ginagawa mong maltrato rito kay Aling LV. Makatao ba yung ginagawa mo? Makatao ba yung ginagawa mo? Hindi na makatao yan. Makahayop na yan. Mas masahol pa sa hayop yung ginagawa mo. Maybe as a gentleman to refrain from and probably just exercise objectivity and cooler heads without offense, Senator Estrada. Alam niyo, Senator Estrada, kasi siya yung gumawa ng kasambahay law. Kaya ayaw niya rin na makita yung nagawang batas na hindi nasusunod at hindi umiiral. Hindi lang yan, Mr. Chair. Kaya naman, I'm sorry for raising my voice. Kaya naman talaga ako umiinit ang ulo ko, tumataas ang boses ko. Dahil nakikita ko itong tao na masyado mo minaltrato. Habang buhay na siya mabubulag. Hindi mo ba naintindihan? Kung sa'yo ginawa yun, habang buhay ka mabubulag, matutuwa ka? Matutuwa yung mga kapatid mo? Matutuwa yung mga anak mo? Tingnan mo. Tingnan mo yung itsura. Nung pumasok sa'yo si Aling LV, hindi ganyan itsura niya. Ilang taon na kayo, Aling LV? 44 years old lang. Pero tingnan mo yung itsura niya. Parang mas matanda pa sa akin. Parang 70 years old na 80 years old na sa ginawa ninyo. Sa ginawa mo in particular. Hindi na makatao yan. Estrada, you can have your water also, my dear colleague. So we have 2 pending motions here. One is this committee is in receipt of a letter of reconsideration dated 19 September 2023, order of contempt against Frenilyn Garcia Ruiz. So this is treated as a motion for reconsideration to reconsider and set aside the order of contempt dated 19 September 2023 against Frenilyn Garcia Ruiz, and to order. The prayer of the council is to order the immediate release of movant Frenilyn Garcia Ruiz. After having deliberated and consulted with the members of the Senate Committee on Justice and Human Rights, the committee resolves in open hearing to deny said motion. Let the council as well as the committee secretariat note that pursuant to Balag versus Senate, this is Supreme Court decision dated July 3, 2018, under GR 234608, the Supreme Court ruled that the period of detention will last upon the end of the legislative inquiry of the Senate. And the legislative inquiry of the Senate would terminate in 2 instances. 1, upon approval or disapproval of the committee report under sections 22 and 23 of the rules of the Senate.
the committee report. Within 15 days after the conclusion of the inquiry, the committee shall begin to consider a report.